Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Ito ang programang naghati ng mga balitang fresh na fresh mula sa immigration dito sa Canada. Tama ba yun, sir? Tamang-tama naman. Muli, Mainit na mga balita. mainit, very controversial. Kasama natin muli si Attorney Jake Aguilar, isa po siyang kilalang Filipino immigration lawyer dito sa Canada. At ako naman po si Josephine Bacani. Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin Bill C3, Chain Migration Chain Bill, Migration sir. Bill. Pinag-uusapan ng lahat, mainit-init pa, fresh from the oven. Yeah. Sir Jake, ano ang nakapaloob dito? Sino maaapektuhan? At anong benepisyo ng Canada government dito? So, simulan natin muna na explain natin ano ba yun. Yeah, ano ba ito? Tsaka, by the way, napag-usapan namin yan ni Ina. So, yun sa mga viewers din ni Ina. Check nyo. I don't know kung na-post niya na yun. Pero, napag-usapan namin yun kahit pa paano yung chain migration bill nga ba. Anyway, yung salitang yun, chain migration, kung tutuusin, medyo derogatory yun eh. Yeah, so yun yung label na ginagamit ng opposition doon sa bill na yon. So, parang sinasabi nila, yan, magkukos yan ng chain migration. Parang, ano na naman yan? Right. Parang, dadami yung tao dito. Meron na nga tayong problema sa immigration. Well, according to them, masyado na marami yung foreign nationals. Tapos, ayan, magkukos yan ng chain migration. Parang ganon. So, label yon. Pero kung tutuusin, hindi siya about migration. About citizenship siya, which is magkaiba yon, magkaibang batas kasi yon. So yung citizenship kasi, ang tanong doon, sino ba yung citizen? Ano ba ang definition ng citizen? So if you think about it, it's not about migration. Yung migration kasi more on permanent residency or temporary residency. So yun lang, konting technical definition noon. Tapos yan, balik tayo sa, ano nga ba yun? Ano nga ba yung bill na ito? Yung explain natin yan sa pamamagitan ng pag-explain, ano ba ang sitwasyon nung wala pa yan? Right. Nung wala pa yung bill, yung isang tao na pinanganak sa labas ng Canada, na ang magulang niya ay citizen ng Canada, Canadian ba siya? So, yun muna yung tanong. Mamaya pag-usapan natin yung paano ba magiging citizen ng isang tao, di ba? Yung mga jus soli, jus sanguinis, medyo discuss natin nagkante mamaya. Ano ba ito, sir? Effective na itong chain migration bill na ito? Effective na. Nabigyan na yata siya ng royal assent. I think yun lang naman yung hinihintay doon. So, I can double check. Pero, parang approved na nga siya yata. Okay. So, anyway, so before this, si Canada, ito muna, by the way, ang sinusunod niya, jus soli, na mode of acquiring citizenship by birth. Ibig sabihin, pag pinanganak ka sa Canada, regardless kung yung magulang mo Canadian ba o hindi, pag pinanganak ka sa Canada, Canadian ka. So marami nang nakakaalam nun. So yung may mga pupunta nga dito, yun ang purpose eh. Para lang manganak sa Canada, parang anak nila citizen. But anyway, we'll talk about that in detail siguro later. Pero yun ang sinusunod ni Canada. Paano nga ba yung pinanganak sa abroad, outside of Canada, paano ang citizenship nila? So, yes, citizen pa rin kung pinanganak sa abroad, pero ang magulang Canadian. Pero limited lang yan sa first generation. Dun sa unang pinanganak sa abroad. That was before yung Bill C3 nga. So, ibig sabihin din, yung second generation and so on. So, ibig sabihin, yung first generation na yon, kapag nagkaroon din siya ng anak sa abroad, hindi na siya Canadian. Hindi na siya Canadian kasi second generation na and so on. So kung yung second generation na yon nagkaroon din ng anak, hindi rin siya Canadian. So yun yung situation nga before yung bill. After this bill, ang ginawa, so yung mga yon Canadian na lang din. Binigyan na sila ng Canadian citizenship or ni-recognize sila bilang Canadian. So yun yung pinaka-essence nitong Bill C3 na ito. Sino ang maaapektuhan nito, Sir Jake? Ito bang... So, ang apektado nito, mostly yung mga pinanganak sa abroad na ang magulang nila or ninuno nila Canadian. Kasi without this bill nga, hindi sila Canadian citizen. So, in some cases nga, it can result to yung statelessness na tinatawag.
So just to review din, sa Pilipinas naman, ang nire-recognize natin doon is jus sanguinis, which is opposite naman or iba naman ang parang mode of acquisition ng citizenship at birth. Tayo, ang sinusunod natin, yung kung ang magulang mo ay Pilipino. Regardless naman kung saan ka pinanganak. Kung pinanganak ka, ang magulang mo Pilipino, Pilipino ka, Filipino citizen ka. Pero paano ito, Sir Jake? Kasi usually may mga, kung tawag natin, hybrid. Magulang niya ay isang Pilipino, isang Canadian. Yeah. Paano, saan siya pipili ng pagiging citizen Hindi niya yun doon? pinipili, pero kumbaga, ano ba yung batas na applicable? At saka, yun nga, saan ka ba pinanganak? Saka ang mga magulang mo ba? Filipino ba sila or Canadian or what? So let's say, ang parents niya, isang Canadian, isang Filipino. Pwedeng maging dual siya at birth. Like automatic? Automatic yung dual citizen at birth. Kasi isang magulang Pilipino, so i-recognize siya ng Pilipinas bilang Filipino citizen. At yung Canadian naman, since ang magulang niya ay Canadian, pwede siyang i-recognize na Canadian citizen din ng Canada. Pero before this bill nga, yung first generation lang ang i-recognize. So yun lang yung distinction ito. At automatic, sabi mo automatic, Sir Jake, hindi na a-applyan? Yung part na yun, yes. Hindi na yun kailangan applyan. Parang report lang yun. Report of birth dito sa atin. Kung may anak ka, pinanganak dito sa Canada, i-report mo sa consulate or sa embassy na ito, may anak ako, pinanganak dito sa Canada. Ako, Pilipino ako. Ano rin yung anak ko dapat? Filipino citizen. So, i-report mo lang yun. So both sa dalawang consulate, Canadian and Philippine consulate? Yes, definitely. Tama yun. So, dalawa. And yung consulate, hindi. I mean, kung dito pinanganak, hindi sa Canadian consulate, syempre. Kundi sa province kung saan ka pinanganak. Ano ang benepisyo, Sir Jake, nitong citizen ng Canada? Kasi maraming mga tao, ayaw mag-dual, ayaw mag-ganito. Meron bang benefit at disadvantage? Maganda nabuksan mo yung topic na yan. Kasi very ano lang din ako dyan eh. Sabihin natin passionate or advocate about dual citizenship, in general. Lalo na yung Canadian, Filipino dual citizenship. So, kumbaga, pinopromote ko siya. Minsan kasi, nakakarinig ako ng ayaw maging Canadian, Filipino, PR, pwede naman na mag-apply ng Canadian citizenship. Ayaw pa. Kung tutusin, ganun ako noon eh. Parang hindi naman importante sa akin na maging Canadian pa. Parang anin ko naman to. Except sa, yung passport ng Canada, medyo malakas siya. Pwede kang tumuwid na US na passport lang hawak mo. Hindi mo na kailangan mag-apply ng visa. Ganun din kung pupunta ka ng Europe. At marami pang bansa. So, very powerful yung passport. Pero at that time, hindi naman ako masyadong interested doon. Kasi meron din yung baliktad naman. Gusto naman nila maging Canadian, pero after nila maging Canadian, ayaw na nila maging Filipino ulit. Parang ayaw na nilang applyan ulit yung tinatawag na reacquisition under RA 9225 kasi. Pwede mong i-reacquire yung Filipino citizenship mo kung naging citizen ka ng ibang bansa. Applyan mo lang at mag-oath ka lang ulit. Makukuha mo yung Filipino citizenship mo. So, kumbaga nga dual citizen ka. So, para sa akin, ayaw mo ba nun, dalawa yung citizenship mo? Dati nga, as I mentioned, medyo reluctant ako. Kasi, unang-una, pag naging Canadian ka ng ibang bansa, nag-swear ka ng allegiance, automatic, mawawala yung Filipino citizenship mo. So, parang, ang sakit nun, no? Doon ka pinanganak. Pilipino ka, hindi mo may tatanggi eh. Kahit kayo manggi ka, nagtatagalog ka and all, ang nununo mo, Pilipino. Tapos biglang nawala yung Filipino. Parang, I don't know, sa akin may psychological effect yata yun. Pero, at the same time naman nga, pwede mo namang i-applyan ulit eh. So, may batas nga sa Pilipinas na ina-allow yun, RA 9225, and si Canada din, okay lang din sa kanya na meron kang other citizenship. So, iba, i-take advantage natin yun na both countries, they allow it. Yung ibang countries, hindi nila ina-allow yun. So, kumbaga, since both Canada and Philippines allow that, i-take advantage nyo na. Best of both worlds nga ang tawag ko dyan. You get the privileges or rights of being a Canadian citizen. Same thing as a Filipino citizen. So, dalawa yung rights and privileges mo. Ayaw mo ba naman? No, Jake. Ito, asan ba ang mas malaking advantage nito? Sa mga pamilya o sa ekonomiya? Kasi we know... Mostly family.
Okay. Mostly family ang advantage nito. Okay. Kasi, kumbaga nga, hindi kailangang i-check ba kung ano bang kayang ibigay nitong mga gagawin nating citizen. Hindi kailangan, walang ganong evaluation eh. Kaya ba nitong makapag-contribute economically sa Canada? Hindi naman yun kasama sa factors to consider. So, it's more on family reunification. At saka din, ang isang narinig ko na reason for this bill, para ma-correct ni Canada, yung sa tingin nila is malaking pagkakamali din. So, kumbaga more on international responsibility or humanitarian responsibility, parang gano'n. Right. Kasi nga, I think one of the reasons bakit naging topic ito or bakit napunta sa parliament at ginawa ng batas, kasi marami, I think, sa kanila ang, yun nga, stateless. Yeah. I can give you, nagbigay na ba akong example? No, di ba? Pwede naman natin balikan, Sir Jake. Ulitin Ulitin natin. natin. So, Baka yun ang lang. example ng potentially maging stateless ang isang tao, Mm. kung halimbawa nga, yung isang tao pinanganak sa Pilipinas, ang magulang niya parehong Canadian, halimbawa lang. So, pwede naman, di ba? I mean, nangyayari yan. Siguro hindi ganun karami, pero pwede yun eh. So, ang tanong, anong citizenship niya? Yeah. Hindi siya Pilipino kasi ang magulang niya hindi naman Pilipino eh, di ba? And use ang Guinness nga tayo, hindi naman usually. Kumbaga, kahit pinanganak ka sa Pilipinas, we don't care. Ang tinitingnan natin kung Pilipino ba ang magulang mo. So, hindi siya Pilipino. That's one. And then, kung ano naman, sa Canada naman, ang sinusunod naman usually nga, supposedly, dapat dito ka pinanganak sa Canada. Ay, hindi ka nga pinanganak dito sa Pilipinas ka nga pinanganak. So, hindi ka Canadian supposedly. Pero, may rule nga din sila noon, or actually hanggang ngayon nga, na kung ang magulang mo eh Canadian naman, kahit pinanganak ka sa abroad, eh sige, Canadian ka na din. Automatic. Pero noon nga, before the bill, limited to the first generation lang yun. So kung yung anak na yun ay naganak ulit, hindi na siya Canadian. So hindi rin siya Filipino. So ano siya? So yun nga. Stateless na siya. Yun nga, stateless. So I think nga, maraming ganun. Hindi lang siyempre siguro sa Pilipinas, but all over the world, na mga ang magulang Canadian, tapos doon na nanirahan, and so on. And hindi sila citizen ng either country. So, paano na yun? Kawawa naman. Imagine, mo, tao ka, pero hindi ka citizen na walang gustong tumanggap sa'yo. So, kaya siguro once and for all, itinataguyod nila ito para mabigyan na sila ng citizenship. Exactly. So, I think nga may mga studies na rin dyan. Of course, I don't know the details of that. Pero may mga 115,000 na apektado nitong batas na ngayon na ito. I don't know kung ilan doon yung stateless, but probably meron din mga ilang stateless doon. So, but anyway, yun yung isang purpose para ma-correct yun. So, yun nga yung responsibility ni Canada, feeling niya, responsible siya doon. Plus, yung family reunification na din, na isa sa mga pillars ng Canada para mag-attract at magpadami ng tao dito sa Canada. So, kung titingnan mo, bait Friendly at pa. generous ni Canada. Una-una, tinanggap nila tayo dito. Pero kahit na inaalaw. yung mga ganyan, yung mga stateless nga, kino-consider nila na responsibility nila yun. Maisingit ko lang din kasi ito yung mga madalas din natin pinag-usapan tsaka sa mga consultation lumalabas. So, paano na yung mga nandito nga sa Canada na hindi na makapag-renew ng mga permits nila, work permit, or minsan kahit visitor record, hindi pa nila mapa-renew. Na pumasok sila bilang estudyante. Nagtrabaho pa sila after that, PGWP, kasama nila yung asawa. May mga anak, andito na lahat. Tapos hindi nga nila ma-renew na kasi mahirap ang sitwasyon natin. So, paano na yung mga yon, di ba? So, kaya nga sa tingin ko din, si Canada, alam niya yun eh. Kumbaga, alam niyang may maraming gano'n na tao ngayon. At alam ko din na gagawa niya ng paraan yun. Meron mga pumipigil din. So, naintindihan natin yun. May mga nag-o-oppose din sa mga ganong klaseng idea. One thing na naririnig natin, yun nga, parang bakit pa natin tatanggapin yung mga yan? Ang dami na ngang nagugutom dito, or dami na ngang walang trabaho dito. Ngayon, papapasukin mo pa yung mga yan. Parang ganon. So, I'll leave it at that. Pero, kumbaga, hindi naman lahat pabor sa ganon. But, from what I know, yung Canada, very sila diyan, very mindful about what's going on, and kung kaya nilang gawa ng paraan, gagawin nila, which is ginawa na rin nila noon yung mga ganyan.
yung mga TR to PR, yan, naririnig natin, medyo maugong siya sa ngayon. Possible yan eh. I think niluluto na nila yung yung mga process niya, yung rules, kung paano ba, ano ba yung mga metrics nito na once na in-approve na nila yung program na yan, TR2P, ano ba yung, sino ba yung magko-qualify dito? Yung mga ganun. So, yun lang. So, siningit ko lang siya. Yeah, itong Canadian government, supportado nila lalo itong family reunification kasi una sa lahat, siguro mas maging progresibo ang isang individual kung supported sila ng family surrounding them. Definitely. So, ang mga pillars naman ng Canada with regards to immigration, andyan yung economic, which makes a lot of sense. And majority naman ng tinatanggap ni Canada bilang PR is through the economic programs, economic class. Para bang ang tanong nga o sige, gagawin ka namin PR, pero ano muna ang kaya mo bang may tutulong mo, sa ekonomiya ng makakapagbayad ka ba Canada? ng tax, makakapag-contribute ka ba? So, which makes a lot of sense, di ba? Pero hindi lang naman yun. Alam din ni Canada na para din maging matatag ang isang bansa, kailangan din yun ng pamilya kasi ang isang bansa is composed ng mga communities, di ba? So, grupo ng mga tao, tsaka yung communities naman is composed naman ng families, di ba? So, kung matatag yung parang basic unit, yung family, magiging matatag din yung communities at yung nation as a whole, yung Canada as a whole. So, isa sa programa ng Canada, yung family reunification. Doon sa programa na yun, hindi na tinitingnan kung, may contribute ka ba? Ano bang mababayad mo sa tax, mga ganon? Ano bang kaya mong gawin? Hindi na yun kasama sa evaluation. Ang kailangan lang tingnan is, family member mo ba siya? So, yung spouse, minor dependents, parents and grandparents, although syempre may limitation tayo sa parents and grandparents sa ngayon, and even other relatives nga eh. So, meron pa tayong lone Canadian rule, di ba? Na pag wala kang kamag-anak dito, at syempre yun, nalulungkot ka, mag-isa ka, wala kang kamag-anak, pwede ka sponsor ng isang kamag-anak mo na ikaw pipili na pwede mo papuntahin dito bilang PR. So, kung yung i-sponsoran mo na yon, meron din siyang sariling pamilya. Kasama yun. Concern ng Canada sa mental well-being ng isang tao. Definitely. Kaya ako, wala na akong masabi sa Canada. Kumbaga, tinanggap tayo dito, naging maunlad tayo as a person din. Kumbaga, na-maximize natin yung kaya din nating ibigay. So, ayun lang. There's nothing more I can say sa pagiging generous ng Canada sa atin at sa mga ibang tao din. Na-mention mo kanina, Sir Jake, itong chain migration bill na ito ay derogatory on some part, no? Economic? May more on kasi nga, chain, parang, unang-una chain. Yung chain, wala namang problem doon. Talagang parang chain siya kasi pagka nabuksan mo yung pag naging citizen yung isa doon nga, hindi pwede na rin siya mag-sponsor. At saka sunod-sunod yung mga kamag-anak nga din nun, kahit pa paano. Yung pwede Dadami niya na sponsor. lalo. Dadami. So change siya in a sense. Ang hindi lang doon, pero ang medyo derogatory in the sense nga na ang iniisip ng opposition, yung nga, bakit ka magpapapasok ng ganong karaming tao dito sa Canada bilang citizen pa? Tataas dami na nga dito na citizen walang trabaho eh. Mataas na nga unemployment eh. Papapasukin mo sila ng ganon-ganon na lang. At one point, nag-propose na, sige na nga, papasukin na natin, pero mag-ano tayo ng condition ba? I-check natin kung yung mga taong yan, mayroon ba silang connection sa Canada kahit papaano. Yung magulang ba nila, tumira man lang ba sa Canada ng at least 3 years, mga ganon. So, nagkaroon ng ganong proposal, pero hindi sila napagbigyan. So, ang nangyari is, yung mga ganong tao, magiging citizen sila, regardless of may connection ba sa Canada or what. So, magiging citizen pa sila. Na hindi ko rin alam kung na-discuss na natin na yung magiging citizen, yung pinanganak na. After. Existing na. No, existing na ngayon. Na kumbaga pinanganak na sila, buhay na sila. And then, nung naging law itong bill na ito. Effective na itong bill na ito, sir. Effective na siya as far as I know. Para malaman natin yung sinong hindi, sinong... Exactly. So, ang effect nito, dun sa mga buhay na or
ano na, si tao na noong naging batas itong bill na ito. Magiging citizen sila ng Canada without conditions. Pero yung ipapanganak pa lang, Yun ang ay may apektado. meron ng conditions yun. Meaning magiging citizen sila kung merong substantial connection yung magulang nila. Which means tumira sa Canada for at least 3 years. So mga ganun. So yun, applicable yon dun sa mga ipapanganak pa lang after na nitong naging batas yung bill na ito. Sir Jake, mga rumors lang, Sir Jake, no? Meron dito isang siguro lugar kung saan yung mga in-entertain, kinikater yung mga manganganak just to acquire the citizenship. How true is that? Anong masasabi mo dyan, Sir Jake? Actually, narinig ko na yan noon. And kung isipin natin, parang hindi siya imposible. Malamang-lamang nga totoo na maraming pumupunta sa Canada para lang manganak, para yung anak nila ay citizen. So instant citizen yun, di ba? Hindi mo na kailangang applyan ng kung ano-ano, di ba? Hindi ka na kailangan dumaan sa PR or what. Citizen na agad yung anak. And then maybe at some point, pwede kang sponsor nun. Although matagal pa yun. Pero anyway, citizen siya. So may mga rumors ako naririnig noon na may mga hotel pa nga daw or may mga lugar na talagang yun ang industry, yun ang business. Siyempre, secret yan, definitely. Narinig na natin. Pero I've heard of it. Hindi pa siya yata nasa news. Hindi ko pa siya nakita at least sa isang news. Pero I've heard of it. May mga rumors na may mga ganun pala. Marami ng mga feedback about dyan, Sir Jay. Kasi parang hindi by heart yung pagiging citizenship nila. Very intentional just to come here, mag-give birth para ma-acquire lang yung citizenship. Ayun na nga. Ito naman, Sir Jake, mga Pilipino nandito, no? Or kahit hindi naman Pilipino, nandito, manganganak, so automatic by virtue of use solely, Canadian na sila. May effect ba yon sa parents na hindi pa Canadian, Sir Jake? Minsan, may mga clients nga tayo nagtatanong, pwede ba kami mag-apply ngayon ng humanitarian? Yan. Kasi, Yes, Sir may Jake. anak na kami, Canadian. Paano naman to? Tapos maano na kami, yung Expire na. may expire na. Pwede ba namin iwanan yung Canadian namin na anak? So, meron siyang humanitarian factor, pero on its own, kung yun lang yung pagbabasihan, that won't be enough. That won't be enough. Dapat may other factors din na i-consider pa para sa humanitarian. Kasi nga, Canada of course doesn't want to open the floodgates din na pag di lalo magkakaroon ng incentive yung mga tao na pumunta dito para magkaroon ng baby na citizen kasi sila din magiging citizen. So ayaw naman ng Canada na buksan yun ng gano'n. Problematic yun. Pero we've heard of it many times na. Yan nga. Anak ko dito pinanganak, citizen yun. So, paano kami? At saka baka ma-provoke na rin itong mga tao, no? Magiging gallivanting people. Dito na lang sila gagawa. For sure, marami din mag-o-oppose. Existing Canadians na parang, teka lang, may mali yata doon. Parang, baka maabuso din. Maabuso din. And then out of decency, mga gano'n na issue. Prone to abuse yung mga ganong klaseng policy. Pero nangyayari, Sir Jake, di ba? 100%. Nangyayari na yun nga pupunta dito para dito mga anak. Para yung at least yung anak nila, citizen man lang, kahit na hindi na sila. Yeah. So for immigration purposes, pwede silang makapag-apply by humanitarian pathway, Sir Jake. Yeah, tsaka yun nga, factor din naman yan. Kaya lang, hindi lang yun dapat. Dapat may other factors pa para masuportahan yung humanitarian application. Pero nangyayari na pinapauwi na si Jake kahit na anak niya is born Canadian? Hindi yung anak. Siya, yung magulang. So what will walang happen to the status. child? Di sama nila. Ganun ang iniisip ng Canada eh. Sama niyo. Okay. That answers a lot of questions ng mga ating clients. So, I know na parang may conflict. Pero, nga, may pros and cons din kasi nga. So, unang-una, di ba, again, generous na ng Canada na tinan mo yung bata, wala naman siyang ginawa, magulang niya. Yun nga, regardless of kung may na-contribute man lang o wala. Yung anak nila gagawing citizen just by the fact na dito pinanganak. Diba? Parang, I would say, generous yung Canada pagdating sa Pero, baga, wag naman natin abusuhin. Hanggang doon na lang muna. Yung anak na lang muna. Pero, yung sa inyo, yung sa magulang ba,
eh, maging citizen kayo or PR through other means. Ayan, may mga programs naman, di ba? Sundin nyo yun, parang yun ang sinasabi ng Canada. Sundin nyo yung programs na yun. Yun. Ayun, sana marami kayong natutunan, no, about dito sa Chain Migration Bill na ito. Attorney Jake, bilang huling advice sa mga stateless, sa mga ipapanganak, mga parents sa mga may ipapanganak. Alamin yung yung bill na yon, tsaka alamin kung ano nga yung epekto nun. Yeah. So kung nandun kayo na, kumbaga possible na affected kayo nun, tingnan nyo yung bill at para ma-confirm nyo kung ano yung epekto. Kasi, well, siguro nga sa Pilipinas hindi naman masyadong marami. Pero baka lang na, baka yung at one point, yung ninuno nyo pala Canadian, di ba? Tapos you're wondering na, pwede ba ako maging Canadian citizen? Kasi yung, alam ko, yung grandparent ko, May dugo. Canadian siya, parang ganun eh. So, with this bill, baka may potential ka na maging Canadian citizen because of this bill na naging act na nga. So, alamin nyo yung detalye para malaman nyo kung applicable ba yon sa situation nyo. So, yun lang yung advice natin sa ngayon. Saka sa mga ibang baka stateless person, no, considered to be stateless. Definitely, Ito, kung stateless ka. para sa iyo to. Tapos at mayroon kang Canadian na ancestor, possible. This is for possible. you. This is for you. Ayun. So yan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa susunod po, pag-uusapan naman natin yung ibang balita, no, related pa rin sa immigration. Hanggang sa susunod po, maraming salamat, Attorney Jay. Salamat, Pen. Ako naman si Josephine Bacani, nag-iiwan sa inyong lahat ng magandang araw.